Makalipas ang ilang sandali, inilabas na ng waiter ang mesa na puno ng pagkain. Habang nagsisimula silang kumain, malumanay na nagtanong si Professor Lee kung ano ba ang plano ni Shen Yuan ngayong malapit na ang summer vacation. Nakangiting sumagot si Shen Yuan na ang plano niya ay makasama siya. Sa narinig na iyon, agad na napakunot ang noo ni Professor Lee at pabirong itinulak na tigilan na ang walang kwentang biro. Idinugtong pa nito na naririnig na niya ang balita tungkol sa incubator ng mga startup, at halos buong campus na raw ang nag-uusap tungkol sa pangalan ni Shen Yuan. Lahat ng gusali, lahat ng estudyante, parang nagliliyab na ang balita tungkol sa kanya. Sa sobrang kaba, pinagpawisan ng malamig si Shen Yuan. Kailangan niyang baguhin agad ang usapan para hindi siya tuluyang mabuko. Lalong naging halata na nararamdaman niyang maaari siyang malantad anumang oras. Totoo naman na sa mga napiling kalahok, dalawa lang ang lalaki, at ang iba ay pawang mga pinakamagandang babae sa buong paaralan. Kaya mariin niyang itinanggi, sinabing hindi niya alam at hindi rin niya iniintindi ang mga iyon. Biglang nagbago ang usapan nang maalala ni Shen Yuan ang librong ibinigay sa kanya noon. Ipinahayag niyang na-memorize na niya ang lahat ng mahahalagang puntos mula rito. Labis na nabigla si Professor Lee dahil napakabilis ng kanyang pagkatuto. Tumango lamang si Shen Yuan at agad nagtanong kung kailangan din bang i-memorize ang kurso tungkol sa Human Resources Management, at kung mayroon ba itong kopya ng libro. Tumugon si Professor Lee na mayroon nga. Hindi na pinalampas ni Shen Yuan ang pagkakataon at agad na nagpahiwatig na pupunta siya sa bahay nito ngayong gabi para kunin iyon. Nabigla si Professor Lee at muling nagtanong kung hindi ba masyadong maaga iyon. Ngunit may mapanuksong titig si Shen Yuan at ipinaliwanag na mas mabuti nang handa sila kaagad para sa incubator, kaya kailangan ng mabilis na aksyon. Sa kanyang isip, naisip ni Shen Yuan na matapos ang nangyari sa fitting room kanina, lalo pang tumaas ang affection points ni Professor Lee. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon habang mainit pa ang bakal at tuluyang makuha ang tiwala nito. Gayunpaman, mariin pa ring binalaan siya ni Professor Lee na huwag gagawa ng kalokohan sa bahay nila, lalo na't nandun ang kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig iyon, kunwari seryosong isinawsaw ni Shen Yuan ang isang piraso ng karne sa hotpot at ipinaalala na kilala na niya ang kanyang ugali. Hindi mapigil ang maalala ni Professor Lee ang mga nakaraang pangyayari at namula siya ng bahagya. Sa oras na iyon, dumating ang waiter dala ang mga inumin. Magalang na inilapag ang mga baso at inabot sa kanila. Ngunit nang makita ni Professor Lee na malamig ang tubig na inihain, agad niyang inutusan ang waiter na palitan ito ng mainit dahil hindi niya kaya ang malamig. Masiglang sumang-ayon ang waiter. Doon ay nakaramdam ng bahagyang pagkadismaya si Shen Yuan. Napabuntong hininga siya sa isipan, iniisip na mukhang hindi pa rin uubra ngayong gabi. Mabuti na lang at maaari niyang itaas ang favorability points ng iba pang mga babae. Sa kanyang isipan, nagsimula niyang isa-isahin ang iba pa niyang tinuturing na asawa. Si Nana ay kasama ang kanyang hipag. Si Huey ay may dalaw, si Coach Liu ay lampas na sa 70 ang kanyang favorability, at mabilis pa itong tumataas. Kaya sina Ding Linjia at Long the Jr. na lang ang natitira, kailangan kong mag-focus sa kanila. At tila tinawag ng tadhana, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mensahe yun mula kay Long Jinghan. Nakalagay doon na iniisip siya nito at namimiss na siya. Napangiti si Shen Yuan at naisip na ito na ang tamang oras para muling kumilos matapos niya itong paiyakan noong nakaraan. Agad siyang nag-reply na kasalukuyan siyang kumakain at sisanduan na lang ito mamaya. Mabilis ding nag-reply si Jinghan at nagtanong kung saan siya maghihintay. Sinagot niya ito na sa MS Cafe, at ipapadala niya ang oras mamaya. Sa kanyang isipan, natuwa si Shen Yuan dahil alam ng babae ang tamang galaw, hindi nila dapat gawing hayag ang kanilang relasyon, kaya pumipili ito ng lugar na hindi madaling makita. Ngunit napansin ni Professor Lee na masyado siyang abala sa telepono, kaya inalala nito na baka masunog na ang pagkain at pinaalalahanan siyang kumain na muna bago magpatuloy sa anuman ang ginagawa niya.
Agad na sumang-ayon si Shen Yuan at nagpaliwanag na may mahalaga siyang aasikasuhin pagkatapos, kaya ihahatid na lang muna niya si Professor Lee at ibang araw na siya kukuha ng mga materyales. Walang nagawa si Professor Lee kundi tanggapin at sinabing mas mahalaga ang mga gawain kaysa sa iba. Lumipas ang halos 1 oras at natapos din ang kanilang pagkain. Pagkatapos ihatid si Professor Lee pauwi, tumuloy agad si Shen Yuan sa lugar na pinagkasunduan. Nandoon na si Long Jinghan at mabilis na sumakay sa kotse niya. Pag-upo nito, agad siyang nagtanong kung saan sila pupunta. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Shen Yuan na sa hotel sila tatango. Sa kabila ng bahagyang pagkadismaya ni Long Jinghan, hindi na siya nagreklamo. Totoo ngang nabawasan na ang bigat ng kanyang damdamin matapos ang huling nangyari, ngunit ang maramdaman niyang parang isa lamang siyang kasangkapan ay hindi pa rin madaling tanggapin. Sana man lang, naisip niya, magkaroon ng kahit kaunting lamang sa kanilang pagitan. Pagdating sa hotel, hindi na nag-aksaya ng oras si Shen Yuan at agad siyang sumunggab kay Long Jinghan na parang hayop, halos punitin ang suot nitong damit. Nabigla ang babae at agad na tinakpan ang kanyang dibdib, pakiusap na sana'y maging mas maingat siya at huwag siyang trituhin sa ganoong paraan. Kasabay nito, naisip ni Long Jinghan na kahit wala siyang pagmamahal, ang trituhin siya ng ganito ay masyadong hindi makatarungan. Ngunit malamig lamang siyang itinulak ni Shen Yuan pababa, dahilan para tuluyang pamatak ang luha sa mga mata ni Long Jinghan. Mas naisip niya na mas malala pa ito kaysa noong nakaraan na may ginawa silang kakaiba. Nang mapansin iyon, napaisip si Shen Yuan na lumampas na siya sa limitasyon. Kaya lumapit siya, hinalikan ang pisngi ng babae, at dahan daw ang pinunasan ang mga luha nito. Sa malumanay na tinig, ipinaliwanag niyang nagbibiro lamang siya at nakikipaglaro ng role-playing. Nabigla si Long Jinghan at napatanong kung iyon ba ang totoo. Tumango si Shen Yuan, na parabang ipinapakita ang karakter na isang dominante at makapangyarihang lalaki na laging pinapantasyahan sa mga nobela. Dahil sa nangyari, gumaan ang bigat ng kalooban ni Long Jinghan, at habang umiiyak ay hindi niya napigil ang itanong kay Shen Yuan kung bakit hindi na lang siya nagsabi mula sa simula. Inamin niya na ang buong akala niya ay ganoon na talaga ang ugali nito. Kalmadong inilapit ni Shen Yuan ang kanyang ulo kay Long Jinghan at ipinaabot ang pangako na sa susunod ay magbibigay na siya ng babala. Ngunit sa huli, inamin din niyang ang naging reaksyon ni Long Jinghan ay nakakaadik sa kanya sa isang kakaibang paraan. Hindi pa rin mapigil ni Long Jinghan ang kanyang pag-aalala at nasabi niyang punit na ang kanyang mga damit, kaya paano na siya makakapasok sa paaralan kinabukasan. Agad naman siyang pinakalma ni Shen Yuan at tiniyak dito na ipapadala niya ng mga bagong damit. Sinabi pa niya na kailanman ay hindi niya hahayaang mawala ng maisusuot ang babaeng mahal niya. Kasabay ng kanyang mga salita, agad na rin niya itong hinalikan upang ipadama kay Long Jinghan ang init ng kanyang katawan. At sa pagpapatuloy ng kanilang paglalapit, hindi napigilan ni Long Jinghan ang mapasambit ng pangalan ni Shen Yuan dahil sa tindi ng sarap at matinding damdaming pinaparamdam nito sa kanya. Makalipas ang 2 oras, natapos na rin sila sa kanilang ginawa. Habang nakahiga, ipinakita ni Shen Yuan ang hawak niyang cellphone at sinabi kay Long Jinghan na tingnan nito ang mga bagong bag at damit na napili niya. Ipinaalam pa niya na bukas ng umaga ay ihahatid na agad ang mga iyon sa silid nito. Sa narinig, nabigla si Long Jinghan at agad na nagtanong kung maaari ba talaga siyang pumili mula sa mga iyon. Agad naman siyang sinagot ni Shen Yuan at tiniyak dito na siyempre ay maaari. Sinabi pa niya na huwag na itong mag-alala tungkol sa presyo at pumili lang ng kahit ano na gusto niya. Dahil sa mga salitang iyon, hindi napigilan ni Long Jinghan ang mamula habang isa-isang tinitingnan ang mga larawan ng mga damit at bag sa screen. Hindi rin niya naiwasang isipin na ang mga mayayamang tao ay hindi lamang kayang utusan ng mga sales lady kahit alas 11 ng gabi, kundi kaya rin nilang mamili ng hindi man lang tumitingin sa presyo. Para sa kanya, napakapanaginip ng pakiramdam na iyon, kakaiba at mahirap ipaliwanag. Sabay ng mga iniisip niya, tumingin siya kay Shen Yuan at biglang nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na tagumpay. Sa kanyang isipan,
napatanong siya sa sarili na sa lahat ng mga babae sa paligid ni Shen Yuan, marahil isa siya sa iilang mapapalad na nakatulog sa tabi nito, hindi ba? Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nagring ang cellphone ni Shen Yuan, dahilan upang mabigla si Long Jinggan. Agad itong kinuha ni Shen Yuan at mabilis na sinabihan si Long Jinggan na manatiling tahimik. Sa kanyang isipan ay naglaro ang katanungan kung si Hui Hui ba ay nagsasagawa ng inspeksyon sa mga silid ngayong oras na ito. Pagkasagot niya ng tawag, narinig niya ang boses ni Hui Hui na may halong tampo. Sinasabi na ilang araw na siyang hindi nito tinatawagan. Agad namang bumangon si Shen Yuan mula sa kama at ipinaliwanag dito na abala lamang siya, at alam naman daw ni Hui Hui kung gaano kabisi ang kanyang sitwasyon. Subalit hindi doon natapos ang tampo ng babae. Ipinahayag ni Hui Hui na sobra na siyang nangungulila kay Shen Yuan at diretsyong tinanong kung kailan siya nito bibisitahin. Habang naglalakad papasok ng restroom, ipinaalala ni Shen Yuan na hindi ba't sinabi na nito dati na 2 araw pa ang hihintayin, kaya malamang ay Lunes o Martes pa siya makakapunta. Ngunit sa narinig na iyon, lalo lamang nena si Hui Hui sa kabilang linya. Mariin niyang sinabi na napakatagal naman at napakahirap maghintay. Sa huli, napilitan siyang magbigay ng babala kay Shen Yuan na mas mabuti na itong magpakabait sa mga oras na wala siya. Sa nakita ni Long Jinggan, hindi niya napigil ang isipin na napakaalalahanin ni Shen Yuan sa damdamin ng babaeng iyon. Pumasok sa kanyang isipan ang tanong kung mararanasan din ba niyang ituring siya ng ganoon balang araw. Sa mismong sandaling iyon, biglang sumigaw mula sa loob ng restroom si Shen Yuan at inutusan siyang pumasok at tulungan siya. Dahil dito, agad na tumayo si Long Jinggan mula sa kama, mabilis na isinuot ang kanyang bathrobe, at tumakbo papasok ng restroom. Pagkapasok niya, agad siyang tinanong ni Shen Yuan kung bakit siya naka-bathrobe at sinabihang habarin iyon. Nang tuluyan na siyang nakapasok, nakita niya itong nakatayo sa may shower. Doon ay nasabi niya kay Shen Yuan na huwag itong masyadong maging marahas. Ngunit natatawang sinagot siya ni Shen Yuan, at pabirong sinabi na nagro-roleplay na naman sila. Ipinaalala pa nito na hindi pa ba siya natuto sa kanilang nakaraang karanasan. Subalit hindi na umimik pa si Long Jinggan. Sa halip, tahimik siyang lumapit kay Shen Yuan, at doon na muling nagpatuloy ang dalawa sa kanilang mainit at masarap na ginagawa. Kinabukasan, maaga nang umalis si Shen Yuan upang mag-ensayo kasama si Coach Liu, habang si Long Jinggan ay naiwan sa hotel. Habang isinusuot niya ang mga bagong damit, may babaeng staff na nakaluhod sa tabi niya at magalang na nagtanong kung nasisiyahan ba siya sa mga iyon. Sinabi pa nito na kung hindi siya kontento, magdadala pa siya ng iba mula sa tindahan. Habang nakatingin sa salamin at pinagmamasdan ang kanyang sarili, magaan ang loob na nagpasalamat si Long Jinggan at sinabing hindi na kailangan pang magdala ng iba dahil lahat ay maayos ang pagkakasuot at akmang-akma sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang isipan ang katotohanan na ang lahat ng iyon ay ipinadala matapos bayaran ni Shen Yuan ng halagang 112,000 yuan. Napatanong siya sa sarili kung ito na ba ang buhay na kanyang pinangarap at kung tunay na nagaganap na ngayon. Ngunit nang mapasa kanya na ang lahat ng iyon, na-realize niyang ang higit niyang pinahahalagahan ay ang puso ni Shen Yuan. Tanong niya sa kanyang sarili kung may tunay bang nadarama ito para sa kanya at kung lagi ba siyang ituturing nitong may lamang at pag-aalaga. Habang tumatagal, lalong nagiging magulo at komplikado ang kanyang nararamdaman. Samantala, habang nasa biyahe si Shen Yuan, biglang lumitaw sa harap niya ang kanyang sistema at ipinahayag na dahil biglang tumaas ang paborabilidad ni Long Jinggan, nag-trigger ito ng 4 na beses na critical hit, at nakakuha siya ng kabuoang 448,000 yuan. Sa nakitang iyon, hindi mapigilan ni Shen Yuan ang matuwa ng labis. Habang nakangiti, naisip niyang napakataas ng tsansa ng critical rate ni Long Jinggan. Para sa kanya, malinaw na isa ito sa pinakamahusay na kandidato bilang isang NPC. Sa isip niya, mas dapat pa niyang pag-ibayuhin ang pag-develop kay Long Jinggan. At sa pagkakataong iyon, napaisip siya kung bukod sa roleplay,
ano pa kaya ang mga bagay na maaari niyang laruin kasama nito?